1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 11. But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction comes upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But you, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. You are all the children of the light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that are drunk in the night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with Him. Therefore, comfort yourselves together, and edify one another, even as also you do. Praise the Lord for the reading of His Word. Let us pray. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa binigyan mong oras, binigyan mong buhay sa bawat isa, Panginoon. Purihin ka sa araw na ito. Kami, Lord, ay sasamba sa dakilang araw, Panginoon, na para sa iyo. Purihin ang pangalan mo. Ikaw ang aming binibigyan ng pinakamataas ng Panginoon na kaluwalhatian sa umaga nito. At mga pasasalamat, Panginoon, namin sa buong linggo na nagdaan, Panginoon, ay ayos namin, Lord, ay ibigay sa iyo ang aming sarili, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong paggabay sa amin sa buong linggo na nagdaan. At muli kami narito ngayon, Panginoon, upang sumamba muli, Panginoon, at itaas, Panginoon, ang iyong ngalan, Lord. Tawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasalang nagawa. Tulungan mo kami, Lord, na malinis ang puso namin, Panginoon, sa oras na ito. Tatanggalin mo, Lord, ang anumang mga pumabagabag sa amin, Panginoon, mga alalahanin na aming dala-dala pa, Panginoon, na may, Lord, ay maging focus kami, Panginoon, na ibigay, Panginoon, ang aming sarili sa iyo. Ikaw na, Lord, ang magpatawad, Panginoon, sa mga aming mga nagagawa sa bawat oras, sa mga kasalanan ng aming isipan, Panginoon, sinasabi namin, Lord, sa salita, hanggang sa aming mga gawa. Maraming salamat, Panginoon. We pray, Lord, by your grace, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Lord, papapunta pa lamang, Panginoon, ay gabayan nyo sa kanya-kanyang tahanan or sa kanya-kanyang mga gadgets lamang, Panginoon, ginaganap ang pagsamba na ito. Alam namin, Lord, na kahit sa ganitong paraan, Panginoon, ay ino-honor mo ng Panginoon ang pagsamba namin, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil hindi natatapos, Lord God, ang pag-worship namin at pagsamba or nahadlangan, Panginoon, ng pandemic na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Lord. Gabayan mo, Lord, ang mensahero yung gagamitin na maging kasangkapan mo, Panginoon, upang ihayag ang iyong salita. Tanging ikaw, Lord, ang makita, Panginoon, ang iyong salita ang marinig ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, magturo ito, Panginoon, sa amin ng tamang namin gagawin, Panginoon, para sa oras na ito, Panginoon. At gabayan mo rin lahat ng may bahagi, Panginoon, sa gawain ito, ang mga tutugtog, mga mag-aawit, sa mga panalangin, sa mga pakikinig, Panginoon God, ikaw ang gumabay at mag-lead, Panginoon, ng aming mga puso sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa oras na ito, dahil kahit may pandemic, Panginoon, ay tapat ka, Panginoon, na nag-iingat sa aming mga kalusugan, Panginoon. Tapat ka na nag-iingat sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na iyong binigay, Panginoon, sa bawat isa. Tunay ka na dakila, tunay ang iyong pagmamahal, Panginoon, at iyong pagmamahal, Panginoon, ang magpulot sa amin sa oras na ito. Maraming salamat, Lord, sa iyong aming pagsamba, sa iyong aming pasasalamat. Purihin ka, Panginoon. Ingatan mo kami hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Maraming salamat. Ito ang aming tanging dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
First Corinthians 15:57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
be the glory.
There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light. And let Christ's light spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let it shine forevermore. Let it shine forevermore. Good morning and isang pagpalang araw muli sa dakilang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos upang siya ay sambahin at purihin sa Espiritu at katotohanan. And nagpapasalamat po tayo muli dahil again, this is the day of the Lord. And let us all rejoice and be glad because again, we will worship the Lord today.
We will give Him praise and thanks and thanksgiving, for He is good and His love and mercy is forever. Now, as we begin our Mission Month emphasis, nakakagalak lang na muli tayong ibabalik ng Panginoon sa ano ba yung tamang motivation natin mga believers. Bakit tayo dapat nagfo-focus at nagbibigay ng mahabang panahon para sa mission ng Diyos. Again, brethren in the Lord, it is our great privilege to be part of God's business here on earth. And this is by the way, this is the purpose of our existence, why the church exists is because of the mission of the Lord Jesus Christ. Tayo po ang magpapatuloy ng kanyang unfinished business. He saved us, He called us, and He saved us to use us, no, to establish His kingdom here on earth. Malapit na po ang pagbalik ng Panginoon. Kaya nararapat lamang na binabalik tanawan natin at pinag-aaralan at binibigyan ng panahon ang mga bagay-bagay patungkol sa huling panahon. Ano ba ang mangyayari sa huling panahon? Bakit ba ang Iglesia ng Diyos ay dapat nagsusumikap sa ating present na panahon? Ano ba ang mangyayari? Ano ba ang will ng Panginoon? Ano ba ang plano ng Panginoon sa daigdig na ito? Sa mga susunod na araw, sa susunod na buwan at sa susunod na mga taon, kung pahabain pa ito ng Diyos. Kaya't hindi magiging hadlang ano man ang mga bagay-bagay na dinadanas natin ngayon, maging ang pandemya na ito, upang wag bigyan ng panahon at wag pagkukulan ng pagpapahalaga ang misyon ng Diyos. Ngayong umaga ay ako po'y nagagalak na sa pagsisimula ng ating Mission Month emphasis muli ay ating pag-aaralan ang end times. Okay? At ngayong umaga po ay atin ding bibigyan ng pansin. Ano ba ang mangyayari sa paghatol ng Panginoon doon sa mga hindi naniwala at hindi nanampalataya kay Jesucristo, the unbelieving world? Kaya nawa, ang aking panalangin ay ito ang ating maging motivation to be more exciting and to be more serious in God's business, and that is to reach the unreached millions and then to win soul for the Lord Jesus Christ habang meron pa po tayong pagkakataon, meron pa po tayong buhay at meron pa tayong panahon. And today, as I read our text, I would like you to open your Bibles, please, in the book of 1 Thessalonians chapter 5, beginning in verse 1 down to verse 11. But today, I'm going to read the first 3 verses only, dahil yung susunod na mga verses ay ang siya nating pag-aaralan sa susunod na linggo. Now, if you are ready, please follow me with your eyes as I read 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 down to verse 3. And this is what the Word of God says. But concerning the times and the seasons, brethren, ye have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Let's pause for a moment and look to the Lord in prayer. Panginoon, muli po naming inihahandog sa pagluwalhati ang mga oras na ito. Nananalangin po kami ng iyong paggabay at pagsubaybay, Panginoon, ng iyong pangunguna, ng iyong kataas-taasang kapangyarihan sa aming pagtunghay sa iyong banal na salita. O Diyos, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral. At nananalangin kami sa banal na Espiritu Santo na muli kaming turuan at gabayan
Siya na tagapagsulat ng banal na salita ay tinatawagan namin upang siya ring magbigay liwanag sa amin ng kapahulugan nito, Panginoon. Kaya, Panginoon, marapatin niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng dalisay na isip at puso, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong katotohanan. Ganon din ang espiritu ng pagpapakumbaba, Lord, sa iyong salita. Ay igawad po sa bawat isa na nakikinig ngayon. Maging ang iyong tagapagturo, O Diyos, ay patuloy mong bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo. At ikaw lamang at ikaw lang, O Diyos, ang mahahayag at maluluwalhati sa pagkakataong ito. Pinapanalangin namin ito na may pagpapasalamat at pagtitiwala sa pangalan ni Jesucristo na aming manunubos. Amen and amen. Well, brethren in the Lord, the title of our message today is the topic, is the end time. At ang una nating tutunghayan sa pagsasaliksik at pag-aaral sa mga huling panahon ay ang tinatawag natin ng judgment ng Panginoon. Ang judgment ng Panginoon, the judgment of the unbelievers. No? Alam niyo, napakagandang malaman na tayo na mga nakay Hesukristo na ay hindi nahuhusgahan. Subalit kahabag-habag yung mga wala kay Hesukristo dahil sila ay dadaan sa puot ng Panginoon. Okay? Now, meron pong tatlong contemporary views of history dito po sa mundong ito. Dahil ang hinahanap natin at tutunghayan ay ang takbo ng panahon, ay magandang maunduhan natin na merong tatlong contemporary views of history. Una is yung tinatawag natin na cyclical view. Okay, cyclical view. No? They see history as an endless cycle, spiraling back through the same things over and over again. Yan. At ang magandang halimbawa po dyan ay ang Hinduism. No? They believe in continual cycle of death and rebirth, o tinatawag nilang samsara. Now, another view is what we call the atheistic naturalism. Atheistic naturalism. They see history as linear and non-repetitive. No? History may be proceeding in a straight line instead of going around the circles. But it is not leading anywhere. It is no ultimate goal or purpose. Yan ang kanilang pananaw. Now, the third one ay yung ating pinanghahawakan. The Christian view. Okay? Christian view stand in sharp contrast to the hopeless despair of the first two views. Okay? Now, we believe that the Bible reveals history to be the outworking of the purposeful plan of the sovereign Creator God. Now, at pinanghahawakan natin to ayon sa sulat ng salita ng Diyos sa Job chapter 42 verse 2 that says, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Okay? And also in Isaiah chapter 46 verse 10, may malinaw pong kapahayagan ang Panginoon sa kay propetang Isaias. At sabi niya, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. I will accomplish all my good pleasure. Okay, kaya ano man ang pinlano ng Panginoon, tutuparin niya yun dahil sa kanyang kagalakan, dahil sa kanyang kaligayahan. Okay? Now, si John MacArthur ay sinulat ang mga linyang ito at nais ko pong ibahagi sa inyo. Sabi niya, as history continues to unfold the eternally planned purposes of God, one event looms large on the horizon, the day of the Lord, or the judgment day. That event will mark the end of man's day, as God acts in judgment to take back direct control of the earth from the usurpers, both human and the demons, who presently rule it.
it will be an unprecedented time of cataclysmic judgment on all unrepentant sinners. Now, kung mapapansin niyo po sa ating pag-aaralan ngayon, dun sa verse 1, ito ay nagsimula sa word na but. Okay? So, verse 1 ng chapter 5. Now, itong salitang ito ay isang pamilyar na Greek word na ginamit ni Apostol Pablo upang bigyan daan dito yung change of topic. But still, it is in the same general subject of prophecy. Okay? Now, para dun sa context sa malawak na context ng ating aralin, no? Ano po ang pagpalit ng topic dito sa ating pag-aaralan? Mula dun sa blessing ng rapture of the church para sa mga believers, ay pumunta si Apostol Pablo dun sa hindi magandang magaganap naman para dun sa mga unbelievers. Kaya ito po ay nagsimula sa word na but. Okay? Now, dito po, sa ating pag-aaralan, upang magbigay ng sagot si Apostol Pablo dun sa tanong ng mga mananampalataya, no? To give answer to the question about the day of the Lord, he discussed three areas of the day of the Lord. Ano ba yung mga kaganapan doon sa araw ng paghuhusga ng Panginoon? At yan po ang ating isa-isang pag-aaralan sa umagang ito. Now, tingnan po natin ang una. Ang una ay makikita po natin dyan is the coming day. Ang paparating na panahon. Now, kailan po ba to? Yun ang tanong. But ang sagot ni Apostol Pablo ay malinaw. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. Ano po yung pinapahayag dito ni Apostol Pablo sa mga believers doon sa Thessalonica? No, alam na ninyo yan. Di ko na kailangan pang ituro yung times and season. No? Na nagpapatungkol doon sa times and measurement and the character of times respectively. No, dahil ito ay tinuro na ni Apostol Pablo sa kanila. At para sa kadagdagang kaalaman, maiintindihan din natin to kung tutunghayan po natin yung Daniel chapter 2. Pag-aaralan natin Daniel chapter 2 at ang Acts chapter 1. No? At sa mga panahong ito na ito ay dinidiscuss ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, mga kapatid, ay na-expect nila ang pagdating ng Panginoon ay sa kanilang panahon. No? Okay, kaya nga nag-aalala sila doon sa chapter 4, no? Paano yung mga mahal namin sa buhay na nanampalataya din kaya sa Panginoong Jesucristo na patay na bago dumating ang Panginoon, ang araw ng Diyos. Kaya in-explain to ni Apostol Pablo kung anong mangyayari at ngayon nag-shift siya sa bagong topic, no? At sinimulan nga ang chapter 5 dun sa word na but upang bigyang diin yung coming day upang magkaroon ng kasagutan ng kanilang tanong. Ito ang mangyayari sa araw ng Panginoon. At nakakatuwa rito na lumalago sa pangunawa, sa karunungan ng mga mananampalataya doon sa Thessalonica. Dahil sa ginamit na word ni Apostol Pablo na akribos. No? Ang sabi po doon sa verse 2, for you yourselves know perfectly, okay, that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Okay? Now, the believers in Thessalonica knew full well that the day of the Lord will come just like the thief in the night. Meaning it was very sudden. It is unexpectedly and will be terrifying shock to those who do not know the Lord Jesus Christ. That is the verb akribos, meaning full well or you know perfectly. Yeah, the same sa ibang translation na ginamit. No? It describes careful, accurate, painstaking research. Ganon sila ka-consistent pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ganda ng komendasyon ni Apostol Pablo and he is very confident with these things.
regarding with the times and season, hindi ko na kailangan ituro sa iyo because you already knew them perfectly. Alam na ninyo yan. Okay? Well, they made a continuous and comprehensive research. Yun po yung emphasis ng word na akribos. Huh? And the Thessalonians knew for certain that the day of the Lord will arrive unexpectedly. At makikita po natin yan pagpunta natin dun sa Matthew chapter 24 verse 43. And also in Revelation chapter 16 verse 15. Now, to have a better understanding of the verse, let's look at now the metaphor of a thief. Ano po ba ang ibig sabihin nung word na thief dito? Now, marami po nagkakamali rito, but let me help you upang maunawaan natin ito ng mabuti. Now, the metaphor of the thief here is not referring to the rapture of the church. Kasi po yung rapture, tapos nang i-discuss ni Paul dun sa sa previous verses. Okay? This time, it describes the coming of the Lord in judgment at the end of the 7 years tribulation period and the judgment at the end of the 1,000-year kingdoms of Christ on earth. Now, yan po ay matutulungan po tayo pag tinunghayan po natin ang aklat ng ikalawang Pedro. Now, go to the word of God. 2 Peter, please. 2 Peter chapter 3, verse 10. At ito po sinasabi ng Panginoon, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up." Nakakatakot to, mga kapatid. Nakakatakot itong mangyayaring ito. Okay? Ito yung pinapahayag niya nung ginamit niya yung metaphor na thief. Okay? Meaning, walang nakakaalam. Ito'y biglaan. No? Biglaan itong magaganap. At hindi po maganda ang magiging kaganapan sa pagkakataong ito. Gaya ng natunghayan natin doon sa book of 2 Peter, chapter 3, verse 10. Now, a thief coming is not a hopeful, joyful event of deliverance. Listen, it is an unexpected calamity. Kahindik-hindik, mga kapatid. Okay? Now, ganun ang epekto, di ba? Pagka ninakawan tayo, makikita mo na lang, naganap na. At hindi mo nagustuhan ang resulta. Ganun, masakit, nakakagalit. At mas malalim pa sa galit at may pagkatakot ang ating mararamdaman dito. Mararamdaman ng mga hindi nanampalataya kay Jesucristo. Kasi wala na po tayo rito eh. Pagdating ng araw na ito. Now, let's look at now the momentous event. Now, yung the day of the Lord. Para mas maintindihan natin. Okay? Now, the day of the Lord describes God's cataclysmic future judgment on the wicked. Now, sa Old Testament po, ay 19 na beses po itong nabanggit. Okay? Yung judgment of the Lord or the day of the Lord. At sa Bagong Tipan naman or in the New Testament, 4 times itong nabanggit. 4 times itong na-mention. Now, it will be the time when God pours out His fury on the wicked. No? Maraming tao ngayon kumpiyansa dahil sabi nila ang Panginoon, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng pangunawa at ng kahabagan. Totoo po lahat yun. Wala po tayong problema doon. Hindi natin kino-question yun. Pero tandaan niyo po, may puot din ng Panginoon doon sa mga hindi mananampalataya sa Kanya. Okay? Now, kaya kahindik-hindik po ang end time. Nakakatakot. Okay? And this momentous event, no? Dito na raranasin ng mga hindi nag-honor, hindi nagbigay ng luwalhati kay Jesucristo o ni paniniwala sa Kanya, Kanyang pagiging Panginoon, no?
yung cataclysmic future judgment. Para kanino po to? Exclusive po to para sa wicked. Pag ginamit po yung wicked sa Biblia, ito po ay nagpapatungkol sa mga hindi nanampalataya, hindi naniwala kay Hesukristo. Now, ito yung pagkakataon, ulitin ko lang po muli, that ibubuhos ng Panginoon ang kanyang galit doon sa mga hindi nanampalataya sa Kanya. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi mo pwedeng itsyapwera ang pangalang Jesucristo sa buhay na ito. Okay, sapagkat hahatulang ka at dadanas ka ng kahindik-hindik na karanasan sa araw ng paghuhukom. The scripture 3 times calls the day of the Lord the day of vengeance. The day of vengeance. In Isaiah chapter 34 verse 8, also in Isaiah chapter 61 verse 2, and again in Isaiah chapter 63 verse 4. Now, let's look at now the signs of the day of the Lord. What are the signs of the day of the Lord? First, palawakin lang po natin ang ating aralin ngayon. What are the signs of the day of the Lord? First, we will going to see the appearance of an Elijah-like forerunner. Elijah-like forerunner. Makikita natin din doon sa Malachi chapter 4 verse 5, no? Sabi ng salita ng Diyos, "Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the great and awesome day of the Lord comes." So, bago po sumapit yung day of the Lord, makikita po natin at magpapakita sa daigdig na to ang appearance of an Elijah-like forerunner. Anong gagawin niya? He will herald the imminent return of the Lord Jesus Christ. Kaya nga forerunner ang tawag sa kanya. And the arrival of the day of the Lord that precedes it. Susunod na yung magkaganapan ng pag-uusga ng Panginoon. Yan ang una pong mangyayari. Yan ang unang makikita, no? O palatandaan na dumating na ang araw ng Panginoon. Pangalawa, the worldwide rebellion against God and His Word. Nakakatakot po, ano? Dahil darating ang panahon, ang tao ay totaling tatalikod na sa Diyos at maging ang kanyang salita, ang banal na salita ng Diyos, ay mawawala na ng bisa sa kanila. Mawawala na sila ng saysay. Mawawala na rin ng paggalang ang tao sa banal na salita ng Diyos. Now, in 2 Thessalonians, your Bibles please, in 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Now, ito po ang malinaw na kapahayagan ng salita ng Diyos. "Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless," you see the phrase, "unless the rebellion comes first." Now, the apostasy will include a worldwide system of false religion. Nagsisimula na po ngayon yan. At hindi na matagal po sa ngayon ay mabubuo na yan yung unified false teachers na yan. Okay? Now, dito sa Pilipinas, ang dami ng grupong ganyan, ano po? At alam ninyo yan. May Hesukristo na rin sa Davao. Marami na rin nagkalat dyan na gumugulo sa inyong pananampalataya. Kaya yung iba na mga Kristiyano, yung iba na mga nasa grupo ng mga Baptist believers, yung iba kung saan na po makikita ngayon. No? Dahil yan po ay goal nila. Darating ang panahon, no, na magkakaroon na po talaga ng worldwide system of false religion. Kaya mag-ingat at magpakasikap sa panghahawakan sa salita ng Diyos habang may pagkakataon pa po. Dahil darating isang araw, hanapin mo man ang Biblia, hindi mo na yung matatagpuan. Okay? Kaya habang may pagkakataon, mag-aral po tayo ng mabuti. At bigyan natin ng panahon ang pagpapatibay sa ating pananampalataya. Pangatlo, the son of destruction will be revealed in 2 Thessalonians again, chapter 2.
Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. 2 Thessalonians chapter 2. Now, this time, tingnan po natin ang verses 3 and verse 4. Okay, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed. Yan po yung son of destruction. The man of sin is revealed. The son of perdition. Linaw na po. The son of perdition or the son of destruction will be revealed, no? Verse 3, the man of lawlessness is revealed sa ibang translation ng Biblia. The son of destruction. Now, in verse 4, i-describe po siya sa verse 4. Sino tong son of perdition, son of destruction? Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that He is God. Ayan, may magpapakilala na talaga na siya nga daw ang Panginoon. Okay? Kaya iniisip ko, nag-aalala ako tuloy ngayon, paano kaya si Kibuloy pag dumating na to? Saan kaya ang pwesto niya? No? Baka sila mismo, mag-away sila nito. Ano? Kaya kung ikaw nagpaplano ka magpakilala ng Panginoon, magunos dili ka na muna, kapatid. Dahil may tamang oras, hindi na magtatagal sa ngayon. The son of destruction will be revealed. No? It was already written here in the prophecy. Ito yung magiging kaganapan sa huling panahon. Okay? Now, the rise of the Antichrist. The rise of the Antichrist and his desecration of the temple na itinuro ng Panginoon doon kay Propeta Daniel, doon sa prophecy in Daniel chapter 9, verse 27. At inulit ito in chapter 11, verse 31. At pagdating po doon sa Matthew chapter 24, verse 15, tunghayan po natin. Matthew chapter 24, verse 15, may malinaw din pong kapahayagan dito ang salita ng Diyos. Matthew chapter 24. Now, verse 15, tingnan po natin. At sabayan niyo po ako sa pamamagitan ng pagtingin ng inyong mga mata sa talata. Therefore, when you see the abomination of desolation is spoken of by Daniel the prophet, is standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Okay? Nakikita niyo na magaganap sa huling panahon. Magpapakilala po siya. Magpapakilala po siya na siya daw, ang pag-asa. Siya daw ang Panginoon. At alam niyo ba mangyayari dito? Tatanggapin siya ng sanlibutan. Bakit? Kasi sa panahon ito, naghahanap ang tao ng katugunan sa mga pangangailangan. Kaya wag na po tayo magulat kung may mga pandemya po ngayon, kung may mga mangyayari, mas worse pa na mangyayari after this COVID-19. Expect that. Because we are already in the end times or in the last days. Yung mga Kristiyano, hindi po dapat tayo matakot sa mga pangyayaring ito. No? Dahil hindi naman natin ito aanihin. Siguro emotionally, physically, maapektuhan tayo nito pansumandali. Pero ang pinakahintay natin ay ang the rapture of the church. At doon tatapusin na ng Panginoon ang ating mga takot, ang ating mga sakit na nararanasan natin at nararamdaman. No? But for them, no, sabi dito, ito ay pagsisimula pa lang daw nung labor pain, birth pangs na tinatawag doon sa first na ating pinag-aaralan. Simula pa lamang. Nakakatakot, hindi po ba? Now, pang-apat na makikita natin now is the nation will prepare for the battle of Armageddon in the book of Joel chapter 3 verse 2 down to verse 14. Ayan na, mag-unify din ang mga bansa at magpalalakasin nila ang kanilang puwersa upang labanan ang pagdating ng Panginoon. Oh, grabe, the foolishness of man, ano? Grabe. Ganon sila lilinlangin ang kaaway. Gagamitin sila para
para sa rebellion ng Antikristo laban sa tunay na Panginoon. Mag-iipon-ipon sila at magaganap ito doon po sa tinatawag na the Battle of Armageddon. Number 5 is the signs in heaven. The sun and moon grow dark and the stars lose their brightness. Also in the book of Joel chapter 2. Makikita rin po natin ito in the book of Isaiah chapter 13 verse 10. At sa bagong tipan naman, ito ay malinaw sa Matthew chapter 24 verse 29. Okay, punta po tayo sa bagong tipan. Okay? Doon sa mga nagtitake note, makikita niyo po, naka-flash po sa ating screen yan upang pag-uwi niyo sa bahay, kung gusto niyo pang bigyan ng malalim na pag-aaral, ay sulat niyo pong mabuti ang mga talatang yan at bigyan niyo po ng pagpapahalaga ang mga pangyayaring ito. Matthew chapter 24 verse 29 says, immediately after the tribulation, kailan mangyayari? After the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. The powers of the heaven, imagine, will be shaken. Okay? Now, anong gagawin ng mga false prophet habang nagaganap to? Ito po ang malupit dito. The false prophet, the associate of the Antichrist, will use these signs and wonders, itong mga kababalagang mangyayaring ito, to persuade people to worship the Antichrist. Habang may mga kababalaghan nagaganap sa kalangitan, pagsasamantalahan nila ang panahon upang paniwalain sila na ang kapangyarihan ay nasa ilalim ng Antikristo. At sabay-sabay ang lahat ng tao na sasamba sa Antikristo. Paniniwalain sila ng mga false teachers na ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Antikristo. Kaya matakot kayo sa kanya, sumamba kayo sa kanya. Nakita niyo po ang karumal-dumal na kaganapan sa huling panahon. Revelation chapter 13. To make it more clear, Revelation chapter 13, please, in your Bibles. Yan, kung mauuna po kayo sa akin, mabuti, hihintayin niyo ako. Revelation chapter 13, verse 13. Dali pong tandaan, 13:13 lang. Now, tingnan po natin. He performs great signs, so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and live. Gagawa sila ng malaking imahe. No? Magpapabagsak pa ng apoy mula sa langit itong Antikristong ito. At magtatayo sila ng isang malaking imahe ng Antikristo. At ang daigdig ay sabay-sabay nasasamba doon sa Antikristo dahil sa mga kababalagang nagaganap. Okay? It performs great signs, even making fire come down from heaven to earth in front of all people. Wow! Kaya mga kapatid, isang malaking gulo ang naghihintay sa mga hindi nananampalataya kay Jesucristo sa huling panahon. Now, let's look at the character of this judgment day. Now, verse 3. Balik po tayo sa ating text in 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. May magandang, napakahalagang word po rito sa verse na ito na dapat nating pagtuunan ng pansin in verse 3. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, ito po ang sabi ng salita ng Diyos muli, basahin ko. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. Sudden destruction. Now, gusto ko po mag-concentrate kayo dun sa word na destruction. That is the main verb in that text. Now, from the Greek original word, ang ginamit po dyan is the word olethros. Olethros, no? This does not refer to annihilation or
complete destruction. Kung complete destruction, yung sudden destruction lang talaga, okay lang yan eh. Halos hindi mo mararamdaman ng sakit at pait eh, no? Pero hindi po yan ang ibig sabihin nun dyan eh. No? Ang ibig po sabihin ng olethros dyan is separation from God. It is a complete separation from God. Now, go to 2 Thessalonians chapter 1, verse 9. Tingnan niyo po mabuti. 2 Thessalonians chapter 1, verse 9. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. This, simulan natin sa verse 8 para makita po natin ang tinutukoy dito. Verse 8. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. Those who do not know God. Take note of that. And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Ano mangyayari? Verse 9. This shall be punished with everlasting destruction. Destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Aalisin na sila. Lilipuli na sila. Saan? Nakakaawa, no? Sa presensya ng Panginoon. Wow. Kaya nakakatakot po at kahabag-habag. At ito po ang tiyak na magaganap. Okay? Yung complete destruction na ginamit dito, it does not mean the destruction of being. Ito yung abuhan mo, hindi. But this is the destruction of well-being. Ano ibig sabihin? This is the state of being happy, being healthy, being successful. No? Yung normal na cycle ng buhay, yung pinagsisikapan natin. Yun na po, hindi po yun ang ano eh. Hindi na, sabi ko sa iyo, hindi yan ang mahalaga eh. Darating ang araw, walang saysay lahat yan. Dahil mawawala lahat yan. Yung pinagpapagura natin, yung binibigyan natin ng importansya ngayon, yung mga titulo natin, tandaan nyo, yung mga titulo nyo, papel lang po yan. Ang mahalaga talaga dito, yung pananampalataya. Dahil pagdating ng araw ng Panginoon, wala pong kwenta lahat yan. Wala, hindi mo na ma-enjoy ang buhay kung wala ka kay Jesucristo. It's not even the end of existence, but the destruction of the purpose of your existence. Kaya kung may mahal sa buhay ka na maiiwan dito sa huling araw ng Panginoon, kapatid, panalangin mo na siya ngayon pa lang. Dahil pati ang kahulugan, bakit ka nabuhay, ay mawawalang sa isay na, wala lang halaga. Isipin mo yun? Ang masakit nito, hindi ka mamamatay. Sabi ng verse, everlasting destruction. Walang hanggang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. That is the emphasis of oleteros. Ano ang itsura ng taong mamahihiwalay sa presensya ng Diyos? Magpasawalang hanggan. Walang hanggang kang magiging wicked, walang hanggang kang magiging malungkot, walang hanggang kang magiging walang kapanatagan, walang kapayapaan, walang hanggang kang nasasaktan, walang hanggan. That is the character of God's final judgment for the unbelievers, for the unbelieving world. God will accomplish the destruction of unbelievers by casting them into the eternal torment which we call hell. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. And also in Revelation chapter 6 verse 12 to 17. Now, I would like to invite you. Everybody, please open your Bibles with me. Revelation. In the book of Revelation chapter 6. At hayaan yung paalalahanan tayo ng Diyos sa kaganapang ito. Revelation chapter 6. Yeah. Nandiyan na po kayo? Now, basahin natin to ng malakas. Basahin po natin to ng malakas at sabay-sabay. Saan ka man naroon ngayon? Now, let's read it loudly. Verses 12 down to verse 17. Now, this is now yung sixth seal na bubuksan na. And that will cause cosmic disturbances. No? Tingnan niyo po. Sa pagbabasa natin ng malakas, mas madali po natin itong maalala.
At makakatulong ka pa sa makakarinig sa iyong katabi, maaalala niya rin yan. Okay? Now, let's begin. Verse 12. Now, I looked when he opened the sixth seal, and behold, there was a great earthquake. Nakita niyo po yung word na great earthquake? Mamaya, papaliwanag ko po sa inyo ang ibig sabihin niyan. And the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. 13. And the stars of heaven fell to the earth as fig tree drops its late fig when it is shaken by a mighty wind. Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and islands was moved out of its place. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every freeman hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. Now, verse 16. And said to the mountains and rock, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Who is able to stand? Now, to help us na maintindihan ang ibang mga ibang sinaysay dito sa talatang ito, una sa verse 12, there will be a great earthquake. At ito ay magre-resulta, mga kapatid, dun sa global cataclysmic earthquake. At dito maghihiwalay na yung mga kung ano man yan, mga nasa ilalim ng lupa na yan. At yung mga kontinente, maghihiwa-hiwalay na yan, mawawala na yan sa alignment. Tandaan nyo ha, this is a universal earthquake. Walang lugar na hindi ito mararamdaman. On the day of the Lord. Yan yung tinuturo dyan sa verse 12, kaya tawag dyan, great earthquake. No? Isang malakihan at pangdaigdigan na lindol. Okay? Now, verse 13. Mahalaga maintindihan rin natin, ibig sabihin ng stars of heaven fell. No, siguro, na-imagine nyo yung mga bituin sa langit, mahuhulog dito sa mundo. And that is very impossible. Dahil mas malaki po ang stars sa earth. No? Kaya yan po ay nagpapatungkol, it refers to massive asteroids and meteor showers. Nababagsak dito yung mga malalaking bato na nag-aapoy. Ewan ko, di pa ako nakakapunta sa kalawakan, di pa ako nakakita ng asteroids eh. Nung nag-aral lang ako ng science, tsaka lang ako nakakita ng itsura ng asteroids. Tsaka yung meteor shower. Yan, uulan dito ng mga batong asupre, maaari. Na may dalang init na hindi natin maintindihan. Ganun kagulo po yun. Okay? Now, verse 14, makikita niyo, sabi din sa talata, sky receded as a scroll. Ano po ibig sabihin nun? Parang tinupido na scroll. Yung sky. Meaning, the sky will disappear. Now, ano ang makikita ng tao pag wala na yung mga kalangitan na yan? Ano itsura ng daigdig? Yung mga tao sa daigdig, kung wag tuminga ka, wala ka na rin makita. No? Di ba, yan ay simbolo ng kawalan ng pag-asa. Na pagpapakita na wala na kayong Diyos. Wala na kayong titingalain sa taas. Hindi ang pag-asa, ng pagtingin sa lugar ng pag-asa, wala na, hindi na masisilayan ng tao. Verse 15, ito po yung realization naman ng mga naiwan dito, yung mga unbelieving people, unbelieving nation. No? Marirealize that there is the Lamb of God, the wrath of the Lamb. Okay? People will begin to recognize the source of all this trouble. At doon lang nila mararamdaman yung pagkatakot sa Diyos na matagal nang nawala sa puso at isip nila. Kaya ano gagawin nila? Magtatago sila sa bundok, sabi dun sa verse. Mas nanaisin nila na tabunan na lang sila ng bato para matapos na to, pero hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Kasi nga everlasting yung hatol eh. Walang hanggan nilang dadanasin ito at palala to ng palala. Nandito pa lang sila sa lupa niya. Ha?
Eh, may final judgment pa sila dun sa hell eh. Pagkatapos sa final judgment ng hell, ihuhulog pa uli sila dun sa lake of fire. Yung tinatawag na second death. That's the characteristic. Kaya lang tinutunghayan pa lang natin yung characteristic ng the coming day of the Lord here on earth. Yung judgment day of the Lord here on earth. Now, let's move now to the third and the last. Yung completion. After we look at the coming day, and then the characteristic of that coming day, now the completion of that coming day. The third and the last. Now, verse 3, dun po sa last part ng verse 3. Verse 3, C sa ating pinag-aaralan. Let's go back now in the book of 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5, verse 3 in our text. Yung last part po, makikita natin may napakahalagang word din dyan. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. No, dun sa mga nanay na nanganak na, mas nakaka-relate kayo siguro kung gaano ka painful ito. No? Pero pasimula pa lang po yun eh. Okay? Ang masakit po doon, yung word na they will not escape. They will not escape. And they shall not escape. The tragic result, listen, the tragic result of unbelievers' unpreparedness for the day of the Lord is that they will not escape. Ano man ang gawin nila, hindi sila makakatakas dun sa wrath of the Lamb. The word will not, listen, napakahalaga po niyan. The word will not dyan sa text stresses the comprehensiveness of the day of the Lord, which will bring destruction on every unbeliever alive when the day of the Lord comes. Kahit saan sulok ka ng mundong ito, kahit saan ka magtago, ipararana sa iyo ng Diyos ang kanyang puot. Wala, sabi na, wala kahit isa ang makakaligtas. Mga kapatid, ito'y kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ng mga hindi nananampalataya kay Jesucristo. Kaya't ang pagkakataon ay ngayon. Ano ang gagawin natin, mga kapatid? Mararanasan nila ito, hindi maaaring hindi sapagkat konkreto ang salita ng Diyos. At kung ano ang sinabi niya, tutuparin niya. Kaya ang puso ng isang tunay na mananampalataya nararapat lamang na ibuhos sa pagmimisyon. Ang buong buhay ng isang tunay na mananampalataya dapat lamang nagbibigay ng panahon at malalim na panahon sa pagmimisyon habang may pagkakataon. Mapapahamak ang tao. Mapapahamak ang tao kung wala tayong gagawin ngayon. Mapapahamak ang tao. Mahihirapan ang tao. At walang hanggan na silang mahihiwalay sa Diyos kung hindi natin ipapakilala si Kristo sa kanila. Ano ang gagawin mo, kapatid? Pababayaan mo na lang ba sila? Ang hamon sa ating kaligtasan ay upang bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. And the best way to worship the Lord and to glorify God is to reach out for people and bring them into His feet. Kaya mga kapatid, ikaw na miyembro ng iglesyang ito, nararapat lamang na bigyan daan mo sa isip at sa puso mo na maging bahagi ng pagmimisyon na itinuturo sa iglesyang ito. Huwag mong hayaang mapuno ka ng mga katuwiran upang hindi maging bahagi nito. Ang nararapat mong gawin ay punuin mo ng katuwiran kung bakit ka dapat maging bahagi ng misyon ng Panginoon gamit sa iglesyang ito. Sapagkat darating ang paghahatol ng Panginoon, hindi na matagal, hindi na magtatagal sa ngayon.
The day of the Lord is certain and sudden. It will come. It will come and designed for destruction and not for salvation anymore. Listen, it will come and it is designed for destruction and not for salvation anymore. Nobody will escape. That was also a sure promise. Nobody will escape. What are we going to do while there's still time? To the believers, be comforted that we are not going to experience that day and its horrors. Yet, the knowledge of the event should motivate us to evangelize the lost. At dapat maging handa tayo palagi na nagbibigay ng panahon upang mailapit sila sa Panginoon at hindi nila danasin ang kahindik-hindik na mangyayaring ito sa araw ng paghuhusga ng ating mahal na Panginoon. Magaganap po ito at tiyak itong mangyayari. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hinahamon muli tayo ngayon ng ating dakilang tungkulin. Mahal ng Panginoon ng daigdig. Mahal ng Panginoon ng tao. Nararapat lamang na mahalin mo din ang kapwa mo. Kapatid, huwag mo ngayang mapahamak sila habang may pagkakataon pa. Ibahagi mo sa Jesucristo. Ipakilala natin sa kanila ang nag-iisang tagapagligtas sa mundong ito. At siya ring husga sa huling panahon. At ang pangalan niya ay Panginoong Jesucristo. Nawa maging masaya ang iyong puso na ganapin ito simula ngayon hanggang sa huling yugto ng iyong buhay bilang pagtugon sa hamon ng salita ng Diyos. Kaya sama-sama tayong magalak sa magandang paalalang ito. At nawa ang ating iglesia ay patuloy na maging masigla sa pagmimisyon alang-alang sa magaganap sa huling panahon. Higit sa lahat, alang-alang sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Tayo lumuwalhati sa panalangin. Panginoon naming banal, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord, ipinakita niyo po sa amin kung gaano kadakila ang iyong pagligtas sa amin. At hindi na namin daranasin Lord ang iyong paghuhusga, ang iyong puot sa huling panahon. Ganoon pa man, Panginoon, panalangin namin na ibigay ninyo ang pag-ibig sa puso ng bawat isa. Na pahalagahan namin, Lord, ang buhay ng marami pa na hindi nakakakilala sa iyo. Salamat dahil tinalagan niyo kami sa gawain ito. Tulungan niyo po kami na sama-samang kumilos at patuloy naming ipahayag sa mundong ito ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na siya lamang pag-asa at tanging pag-asa upang hindi maranasan ng sinuman ang puot ng Diyos na naghihintay sa huling panahon. Pagpalain niyo nawa ang iyong salita sa puso ng bawat mananampalataya na narito ngayon. At patuloy niyo po kaming hamunin na maging masigasig at masaya at masikap habang naghihintay kami ng iyong pagbabalik. Marami pa po ang nangangailangan ng Diyos. Gamitin mo po kami. Gamitin mo po ang iglesyang ito. Maraming salamat po. Dalangin namin ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen and amen. Muli isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako na inyong pastor ay patuloy na nagpapaalala na anuman ang iyong gagawin, saan ka man makarating, huwag mong kakalimutan, palagi mong tatandaan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hanggang sa muling pagkikita. Yeah.
I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the call. At the midnight cry, we'll be going home when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again. I look around me, I see prophecies fulfilled, and signs of the time, they're appearing everywhere. I can almost hear the final word. Say sound that your children, and to midnight cry, the bride of Christ will rise.
Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Magandang hapon po sa ating lahat. Muli, ako po inyong samahan sa pagdarasal para po sa pagtatapos ng ating gawain. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat din, Panginoon, sa natapos naming gawain sa araw na ito. At ako po ay nag-iisa sa inyong bahagi, Panginoon, ng inyong banal na pagtitipon, Panginoon, kahit man po hindi kami matitipon sa inyong banal na simbahan, Panginoon. Pero Panginoon, tinipon niyo po kami dito po sa online para po makinig pa rin, Panginoon, ng inyong mga banal na salita. Salamat din, Panginoon, sa ginamit ninyong mensahero, Panginoon, upang may paliwanag ang mga nakasaad sa inyong mga banal na aklat, Panginoon. Salamat din, Panginoon. Hindi po ako naging bahagi ng gawain ito. Kahit po, Panginoon, nagkaroon ng mga pandemic na nangyayari sa mundo, ay hindi po ito naging hadlang, Panginoon. Upang kami po ay patuloy na nanampalataya, patuloy na magpasalamat. Dahil sa inyong biyaya, Panginoon, nandito po kami na nagpapatuloy kahit po kami hindi kakalayo-layo. Hindi po namin alam kung nasan ang bawat isa. Pero Panginoon, ang alam ng Panginoon ay magkakasama kami at isa dahil sa Kanya. Salamat din sa bawat pagsubok na aming nalampasan dahil kasama namin ang aming Panginoon. Kasama namin ang aming pamilya na nagpapatatag sa aming buhay. At salamat din sa mga taong malalapit sa amin, lalong-lalo sa kapatiran. Salamat din, Panginoon, dahil walang sawa niyo po kami iniingatan. Kayo po ang nagbibigay ng aming mga pangailangan. Kayo po ang lahat na i-provide nito para po sa amin. Sa mga nakikinig, Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat ako sa kanila. Dahil kahit nagkakaroon ng mga hindi na ipaliwanag na pangyayari sa mundo, ay nandiyan pa rin kami upang makinig at upang lunawa, Panginoon, sa bawat isa at higit sa lahat sa mga nagkakasala sa amin. Panginoon, patawarin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo rin po, Panginoon, ang mga nagkasala sa amin, Panginoon. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang bawat isa kung nasa na naman po ang kanilang mga ginagawa. Maging aming Pangulo, Panginoon, ingatan niyo po sila.
Ingatan nyo rin po, Panginoon, ang kanyang buong gabinete. At ang mga frontliners, Panginoon, na patuloy na nagpapagaling at sinusugpo sa sa coronavirus na ito. Salamat din dahil po walang sawa niyo po kami napatnubayan. Kahit po kami ay malalayo at hindi po kami madalas nakakapagsimba sa iyong banal ng simbahan. Dahil alam po kami itong bawal po sa ilalim ng aming pamumuno ng aming Presidente Duterte. Dahil dito po inyong ginamit ang online na pagtitiko namin, Panginoon, upang makinig po ng inyong banal ng salita. Maraming po salamat, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po ako dahil ako ay isa sa inyong napili upang maging bahagi ng inyong banal na pagsamba sa araw na ito. Maraming po salamat. Kayo na po ang bahala sa amin. Kung saan at saan mo po kami punta. Ano po ang aming gawin. Okay, sa puso't isipan namin, Panginoon. Kayo po muna sa bawat aming gagawin. Hindi po ang aming pansariling desisyon. Muli po, papasalamat po ako. Ibinabalik ko sa inyo ang pupuri at sa salamat. Sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Now to Him is able to give you understanding and to present you faultless before the presence of glory with exceeding joy. To God, our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of